Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'king nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na muling buwabati po sa inyo at nagaanyaya na sa loob ng isang oras, tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. At patuloy po tayo na magsama-sama sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. At ganoon din sa lahat ng mga kapatiran ng United Pentecostal Church, Bulan, na masigasig na naglilingkod sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ang ating tatlong congregation na pinangasiwaan dito po sa UPC Bulan
ang ating congregation dyan sa Magsaysay Bulan, UPC. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maging ang ating congregation dito po sa Iquirino Bulan, UPC at maging ang Santa Remedios Bulan, UPC. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At sa lahat ng ating mga kababayan, patuloy po tayo na magbukas ng ating puso at ng ating mga kaisipan upang ang mga bagay na espiritual na patungkol sa ating Panginoon ay patuloy po nating ma-appreciate sa ating pong pagsubaybay sa ganitong programa. Ang programang ito ay araw-araw po natin napapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7. Tayo po ay naririnig dito sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa lahat ng ating mga viewers online sa Facebook Live, patuloy po kayong i-bless ng Panginoon, mga kapatid. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Salamat po sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya at patuloy na katapatan. Meron po tayong baptism ngayong araw, mga kapatid. Mamayang alas 8 ng umaga, may magpapabaptize po dyan sa Barangay Kalpi, Bulan. Kaya sasadya po ako dyan ngayong alas 8 ng umaga. At patuloy po na bigyan po natin ng pansin yung mga nais na maglingkod sa ating Panginoon, na ma-assist po natin through water baptism. At mamayang hapon naman, meron din tayong baptism dyan sa church bago mag-prayer meeting. So, 4:30 ng hapon, dyan po sa Santa Remedios UPC Church, meron din pong magpapabautismo. Kaya kung kayo po ay decided, maliban doon sa nagpahayag na kahapon sa Bible study namin, kung kayo po ay nakikinig sa radio at kayo ay nakaunawa na sa baptism, kung gaano ito kahalaga na iniutos ng Panginoon, mga kapatid, magkita-kita po tayo mamaya 4:30 ng hapon dyan po sa ating panambahan sa UPC Church Santa Remedios. Bago po mag-start yung prayer meeting ay pwede po kayong bautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoon. So, bali ngayong umaga may ibang papabaptize at mamayang hapon meron din po. Magkaiba lang yung schedule. So, salamat sa ating Panginoon na ang programang ito ay patuloy po na kinakasangkapan ng Panginoon upang maraming mga kababayan po natin ang maabot ng mga salita ng Diyos at magpasya silang paglingkuran ang ating pong Panginoon. And for more information tungkol po sa ating baptism na gagawin ngayong umaga at mamayang hapon, ay pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. So, salamat sa ating Panginoon sa kanyang biyaya at katapatan sa ating pong mga buhay. At ipinag-aanyaya po namin sa inyo ang ating mga pagsamba sa ating pong Panginoon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, may prayer meeting po magkasabay ang Iquirino Congregation at ang Santa Remedios Congregation alas 5 ng hapon. So mamaya po yan, mga kapatid. At ang ating pagsamba naman na Saturday and Sunday, ang ating pong gawain dyan sa Magsaysay Congregation ay Sabado alas 6:30 ng umaga. At dito naman po sa Iquirino Congregation ay Sabado din po alas 8 ng umaga. At pagdating po ng Linggo, dyan po tayo sa Santa Remedios Congregation ng UPC alas 7 po ng umaga. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon at ini-invite natin ang ating mga viewers and listeners sa radio na kung kayo po ay napagpapala sa programang ito, kung kayo ay dito lang naman sa Bayan ng Bulan, ay bigyan po natin ng pansin ang gawain po ng ating Panginoon. At kung kayo naman po ay nasa malayo, maghanap po kayo ng United Pentecostal Church
sa inyong lugar, at i-search nyo na lang po mga kapatid. Pwedeng sa Google, mga kapatid, kung saan man po kayo naroon, na mayroong church ng United Pentecostal Church, ay pwede po kayong dumalo. At kung kayo ay nais magpabautismo, kausapin niyo lang po yung pastor ng UPC sa inyong pupuntahang lugar at ipahayag niyo po ang inyong pagnanais na maglingkod sa ating pong Panginoon. To God be all the glory. Batiin po natin ang mga pinuntahan po namin kahapon. So, kahapon mga kapatid ay 4 na schedule ang aking pinuntahan na gawain. Diyan po sa Bigindaan, good morning kina Nanay Mili Guelas at ang inyong buong family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Siya po ay decided na rin magpabaptize. So, bagamat dinadialysis, may karamdaman, ngunit naunawaan niya yung halaga ng paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Batiin din natin ang Azul family. Ayan, nagde-decide na rin po magpabaptize si Brother Andres Azul. Bunga po ng pagpakikinig sa ating pong Bible study at maging sa radio program. I-bless po ng Panginoon ang Azul family, Sister Vilma at ang inyong mga anak. Nawa ay magkaisa po kayo na maglingkod sa ating pong Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid, maging ang Guyal family, good morning po sa inyo dyan sa Barangay Aquino. Napaganda po ng ating Bible study kagabi, although physically tired dahil 4 po sunod-sunod na Bible study sa mula alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So bali 4 yung aming pinuntahan na Bible study. Salamat sa Diyos sa kalakasan, physical, at sa kagalakan ng mga taong ating pinupuntahan upang pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Good morning kay Sister Rinelda Balmes Agos and Brother Jofil. Ayan, dyan po sa Irusin. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ako po ay natutuwa. Nagkakilala kami nito nung bibilhin nila yung aking sasakyan. Doon kami nagkakilala, si Brother Jofil. At mula nung magkausap kami, mga kapatid, ay binahagi ko sa kanila yung salita ng Diyos. At natuloy yung deal ng sasakyan. At bukod doon ay natuloy ding sila ay magpasyang maglingkod sa ating Panginoon. And they are now actively serving the Lord under United Pentecostal Church, Irusin. Ayan, meron tayong simbahan dyan sa Gapayaw Building sa 3rd floor. Dyan po sa Irusin. At pinangunahan po yan ni Pastor Nino Madrona na kung saan galing din po dito sa UPC Bulan. So pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon mga kapatid. At sa lahat ng ating mga viewers online mga kapatid, siguro saglit natin silang ma-mention mga kapatid. Sister Philly Mercado watching right now. Pastor Alfred Generalo and Sister Let, good morning sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sister Perpetua Carido, good morning. Thank you for watching. Sister Margie Isiha, Sister Elena Burabo, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Perpetua Carido, Sister Egina Banisok Tayab, Sister Yuli Albao, Sister Evelyn Bumbales, good morning. Sister Jane Ioy, watching from Zone 7. Sister Ofi Fulo, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Dida San Juan, Sister Jean Tendero, good morning. Si Brother Andy Orozco, Sister Yuli Albao, Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Sister Rosalina Solasco Belda, thank you for watching. Sister Rose San Juan Pauyo, good morning from Piuduran. Sister Melody Herrero, good morning. Sister Wilma Bumbani Cabrera and Brother Carlos dyan po sa Italy. Good morning po sa inyo dyan. Di ko alam kung morning ngayon or evening. Sister April Santos, good morning. Si Pastora Sheila May Piñaranda ng UPC Sabah, Malaysia.
good morning po sa inyo. Sister Ellen Sampandel Rosario, Sister Maricho Albao ng Masbate, at maging si Sister Marlene Golyoso ng Tulatula Sur, si Murang Damit dito, ayan, page po ito. Good morning sa ating mga taga-subaybay dyan. Brother Ronald Galang Hipolito, good morning, thank you for watching. Sister Marilyn Sumaylo, good morning. Si Brother Mark Andro Escote at ang inyong buong family na nakikinig ngayon, ang inyong mga magulang, i-bless po kayo ng ating Panginoon. Si Brother Mark ay isa sa mga kabataan na tinitrain po natin sa pagpapagamit sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Sister Helen Ditera, good morning. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, good morning. Maging Sister Maricar Quintano, dyan po sa Masbate. Pero marahil nakauwi ito ngayong Holy Week, dyan sa Managanaga. Sister Leticia Garland, thank you for watching. Sister Lisa from Japan. Sister Leah Lee Gonzaga Jaming sa Palau, good morning po. At maging Sister Angelita Liguro ng Atimonan, Quezon. Good morning po sa inyo. Sister Isabel Espiritu, thank you for watching. Sister Christy Desuyo, Sister Laura Gumban, at batiin ko po si Brother Edmond at si Engineer Eugene Guwan. Ayan. Na siya rin po ay decided na rin na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Nakausap ko po siya kahapon. Praise the Lord. Maging si Sister Evelyn Buhanghang, good morning po sa inyo. Sister Mayet Domingo, Sister Nida Orlanes, good morning dyan sa Cebu. Sister Eleanor Giocado, dyan sa Pasig. Batiin din natin yung kanyang mga kapamilya dyan sa San Juan Daan. Si Nanay Alice Giocado and family. Ang inyong mga anak, manugang, apo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging Sister Angelita Castillo, si Rawiri Tami Serge Ngatay, ayan, from Brisbane, Queensland, Australia. Ayan, pagpalain po kayo dyan ng Panginoon sa Australia. Ang biyaya ng Diyos ay sumainyo po. Thank you for watching at pakishare na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga. Sister Nida, Sister Marlene Wagas Ayok, si Sonido Gutierrez Jennifer, good morning. Sister Virgie Flores sa La Union, Sister Aida Ramos, ayan, nadubli na. Sister Sara Maldo, dyan po sa Pulot, good morning po sa inyo. At maging si Sister Mabel at ang inyong family. Sister Divine Espela Guyal sa Magsaysay, si Marjon Dal, good morning. Maging si, okay, nabanggit ko na ito kanina. Okay mga kapatid, Sister Antonieta Dulce Ildefonso, good morning po sa inyo. Okay, pakishare lang po ng ating episode ngayong umaga at ng marami po ang mapagpala ng salita ng Panginoon. So hanggang dyan lang po muna mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating programa. Ngunit bago tayo dumako sa Word of God, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa dakila mong katapatan, pag-ibig at kabutihan sa aming pong mga buhay. Panginoon, dalangin po namin na dalisayan mo po ang aming mga puso at isipan. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa iyong banal na harapan. At dalangin po namin, O Diyos, lahat ng aming mga viewers online and listeners on air, pagpalain mo sila at iabot mo po ang iyong makapangyarihang kamay sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Sa mga may taglay na karamdaman, ipagkaloob mo po ang kagalingan, Panginoon. Dalangin po namin si Brother Pando Gotis. Pagkalooban mo po ng complete healing sa kanyang pagsubok na nararanasan, karamdaman. Igawad mo po sa kanya ang iyong mapaghimalang kamay at patuloy na maranasan niya ang iyong kadakilaan. In the name of our Lord Jesus Christ. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga nadidiliman ng kaisipan
patuloy mong pagkalooban ng kaliwanagan, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa programang ito. Ay akayin mo po ang aming mga kababayan sa pagsunod sa iyong kalooban, lalo na kami po ay nabubuhay ngayon sa mga huling araw na kung saan ang mga palatandaan ng iyong pagbabalik ay nakikita namin maliwanag sa mga panahon ngayon. Dalangin po namin na magligtas ka po ng marami pang mga kaluluwa. Patuloy mong dagdagan ang interes ng aming mga kababayan sa pakikinig sa iyong salita at pagsunod sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon, purihin ka at nawa ay marami po ang magpasya ngayong umaga at mamayang hapon sa schedule ng baptism na amin pong ipinahayag ngayon. We pray, God, na hipuin mo ang puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Maaring hindi pa man namin sila kakilala personally. Ngunit kung sila ay matagal nang nakasubaybay sa programang ito at naunawaan nila ang kahalagahan ng iyong ipinag-uutos ng nabautismo, ay hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon, upang mapagpasyahan ang mahalagang bagay sa aming kaluluwa, ang pagpapasyang ikaw ay paglingkuran. Salamat po, Panginoon. By all means, we pray, God, that more souls will be saved. Sa pamagitan ng programang ito, ang aming maliliit na kakayanan, sa tulong mo, Panginoon, ay magiging kasangkapan mo upang magligtas ng maraming mga kaluluwa. Salamat po, O Diyos. Ito po kami samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Ngunit ikaw, Jesus. So, inaulit ko po yung ating schedule ng baptism. Ngayong umaga, mayroon pong magpapabaptize dyan po sa Barangay Calpi, Bulan. Ayan, ino-organize po yan ni Brother Limuel Hermosilla. At mamayang hapon naman, meron tayong baptism dyan sa ating panambahan sa Santa Remedios UPC Church. Alas 4:30 ng hapon. So, bago po prayer meeting na alas 5, ay magbabaptize po tayo 4:30 ng hapon. Ngayong umaga, alas 8 po, dyan sa Barangay Calpi, meron pong magpapabautismo. So, kaya tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid, preaching the gospel, baptizing them in the name of our Lord Jesus Christ. So, by this time, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa pangangaral ng salita po ng ating Panginoon. Sa mga humabol na online viewers, salamat po. Paki-share lang ng ating pong episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita po ng ating Panginoon. So, ngayon po ay dadako tayo sa salita ng Diyos dito po sa aklat ng Matthew chapter 15, verse 22 up to the following verses. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. And she said, Truth, Lord, yet dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. At narito ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, Kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Datapwat siya ay hindi sumagot ng anumang salita.
sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan na nangagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaliligaw sa bahay ni Israel. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat sinabi niya, oo Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayo sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ang ayon sa ibig mo. At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. So, ito po ay tungkol sa isang pagkakataon na ang isang hintil na babae ay nagmamakaawa sa Panginoon upang pagalingin ang kanyang anak na inaalihan at pinahirapan ng masasamang espiritu. Ngunit, ang sagot ng Panginoon ay hindi marapat na kunin ang tinapay sa anak upang ipakain sa aso. Unawain natin ang ibig sabihin nito mga kapatid. So, ang title natin ngayong umaga is Finding Favor Under the Table. Finding Favor Under the Table. So, para maintindihan natin yan, makinig tayo mabuti, mga kapatid. So, ang sitwasyon, mga kapatid, alam natin na ang Panginoon, ang priority niya sa kanyang pagparito ay ang Israel. Kaya lang, mga kapatid, yung Israel na kanyang prioridad sana upang pumarito ay itinakwil po si Kristo. And until now, ang Israel, they don't believe that Jesus Christ is the Messiah. And until now, they are still praying and waiting for the Messiah to come. Kaya nga sa prophecy, aakalain ng Israel na yung Antichrist na tunay ay aakalain nilang yun ang Messiah, mga kapatid. So nakalagay yan sa pag-aaral sa prophecy. Because of the rejection na ginawa ng Israel kay Jesus Christ, pagdating tuloy ng Antikristo, aakalain nila na yun ang hinihintay nilang Messiah. Sapagkat yung totoong Messiah na dumating, si Jesus Christ, ay hindi nila tinanggap, ipinako nila sa krus. Mga kapatid, unawain natin yung title natin, Finding Favor Under the Table. Mula pa man sa Old Testament, mga kapatid, ang priority talaga ng Diyos ay ang Israel. Kaya mapapansin niyo po sa history in the Bible, mga kapatid, sa panahon ni na David, sa panahon ni na Joshua, sa panahon ng mga heroes of faith, literal po na digmaan, pinapupuksa sa panahon ni Saul, pinapupuksa ng Panginoon, literally, yung mga kaaway. Sapagkat galit ang Diyos sa paganism, galit ang Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At yung mga kalaban ng Israel, they are all pagans. Mga pagano po sila. And God hates paganism. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, pinalilipol, even Abraham, pinaalis ng Panginoon si Abraham sa kanyang angkan because according to commentary,
ang mga kamag-anak pala ni Abraham ay mga manlililok ng rebulto. Kaya pinaalis ng Panginoon si Abraham sa kanyang family, tinawag siya upang sumunod sa Panginoon. So, sulyap tayo sa kasaysayan. From Old Testament time until the time na si Jesus Christ ay dumating sa pagkakatawang tao, ang priority talaga ng Panginoon ay ang Israel. At ang tingin ng Diyos sa mga taong labas sa Israel, mga Gentile people, ang turing ng Diyos diyan ay mga aso. Masakit po, mga kapatid. Sapagkat tayo mga Pilipino ay kabilang tayo sa mga hintil. Pag sinabing mga hintil, lahat ng uri ng lahi na labas sa Israel, ang tawag dyan ng Biblia ay Gentile people, mga hintil. At kabilang tayo mga Pilipino, mga hintil po tayo. And it so happened na itong babaeng ito, mga kapatid, na lumapit kay Jesus Christ upang magmakaawa at humingi ng tulong dahil desperado na po ang babaeng ito kung paano mapagaling ang kanyang anak na babae sapagkat inaalihan ng masasamang espiritu. Ngunit pansinin po natin yung sagot ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako sinugo maliban sa sambahayan ni Israel. Ibig sabihin, hindi niya kailangang pagbigyan yung request ng babae sapagkat hindi siya priority sa pagpaparito ng Panginoon. Para lang sa Israel, exclusive, mga kapatid, yung pagpunta ng Panginoon dito sa lupa. Israel lang ang kanyang misyon. Kaya nga siya tinawag na hari ng mga Hudyo. Ang Israel lang yung kanyang priority. Pero ito, mga kapatid, na hintil, nagmakaawa siya. Ang sabi po ng Panginoon, hindi marapat na kunin ang tinapay sa anak at ibigay sa aso. Napakasakit po ng salitang ito para sa babae sapagkat ang tinutukoy ng Panginoon na aso ay walang iba kundi yung babaeng ito na nagmamakaawa sa Panginoon. Itinuturing siyang aso, mga kapatid. Subalit, ang babaeng ito ay sa halip na mag-retaliate, mag-react negatively, napakaganda ng kanyang attitude when it comes to humility, humbleness, and submission. Siya po ay nagpatira pa sa Panginoon. At sinabi niya, nasaktan siya doon sa sinabi ng Panginoon na hindi dapat kunin ang tinapay sa anak at ibigay sa aso. Pero tinanggap niya kung ano ang pagtingin sa kanya ng Panginoon. Oo, Panginoon, kahit ang mga aso man ay may karapatan din na kumain sa mga nahuhulog na mga pagkain mula sa mesa. Yung nasa mesa para yon sa mga anak. Pero pag nahulog na sa mesa, para na yon sa mga aso. Di po ba ganun ang ating kalakaran sa bahay? Kung mayroon kang mga alagang asong kalye, hindi mo yan isasalo sa mesa sa pagkain. Pero pag nahulog na ng anak yung pagkain mula sa lamesa, hindi na yun para sa anak, kundi para na yun sa mga aso na naghihintay sa ilalim ng mesa. So, tinanggap ng babaeng ito in her humility, mga kapatid. Tinanggap niya. Kaya yung nagpapakumbaba, pinagpapala talaga ng Panginoon, mga kababayan. Pero yung nagmamataas, nagmamayabang, ibinabagsak talaga ng Panginoon. So, kahit sinabi ng Panginoon na ikaw ay aso, wala kang karapatan sa hinihingi mo. Parang ganun ang mensahe ng Panginoon sa babae. Na hindi pwedeng kunin ang tinapay sa anak at ipakain sa aso. Yung aso doon na tinutukoy ng Panginoon, yung babaeng kausap niya. Pero anong sabi ng babae, mga kapatid? Panginoon, kahit ang mga aso man ay may karapatan din kapag nahulog na ang pagkain ng anak mula sa mesa.
So, yung statement na ito ng babae was an expression of deep humility, humbleness, and submission. Na may matututunan tayo, mga kapatid. May mga time na may mga taong lalaitin ka. Ingatan mo kung paano ka mag-react. Dahil pwede kang pagpalain. Depende sa kung paano mo hinahandle yung mga ganong sitwasyon sa ating buhay. So, ang sabi ng babae, Panginoon, kahit aso man, hindi niya itinanggi. O aso na kung aso. Parang ganon. Okay lang, Panginoon, kung aso ang pagtingin mo sa amin. Pero tandaan mo na kapag nahulog na ang pagkain mula sa hapagkainan ng mga anak, para na yon sa mga aso. Sino po yung mga anak na tinutukoy doon? Ang Israel. Ang Israel ang tinuring ng Diyos na kaniyang anak from the very beginning. Mula kay Abraham, ang Israel ay tinawag na chosen people, mga kapatid. Sila yung mga pinili. Kaya nga, ganon din kayayabang ang mga Israelites, mga kapatid. Ganon din kayayabang. Dahil alam nila na sila ay pinili ng Diyos. Mga kapatid, may covenant ang Diyos kay Abraham that I will bless them that bless you and I will curse them that curse you. Kaya ang Israel hanggang ngayon, kahit matigas ang ulo ng Israel, ayaw nila kumilala kay Jesus Christ. But until now, God is protecting Israel because God has a covenant to Israel through Abraham, the father of Israel. Mga kapatid. Kaya, kahit sinireject ng Israel ang Panginoong Jesus, pero pinagpapala ng Diyos ang Israel. Pero may consequence po yun. Yung rejection na ginawa ng Israel kay Jesus Christ, may consequence po yun, mga kapatid. During the Battle of Armageddon, kung pag-aaralan natin yung prophecy, ang Israel ay pagtutulong-tulungan na girahin ng lahat ng bansa sa mundo. Yan po ay mangyayari at mangyayari. Nakasulat yan sa banal na kasulatan. Sa prophecy, mga kapatid. Ang Israel sa mga huling araw ay pagtutulong-tulungan yan. Kasi ang Israel, very powerful na bansa. Alam naman natin yan ngayon. Very high-tech yung kanilang technology pagdating po sa mga armas to protect their people, mga kapatid. Meron silang Iron Dome, meron silang David Sling, air defense system na hindi magaya ng ibang bansa. So hanggang ngayon, ang Israel ay protected ng Panginoon. Pero darating ang panahon na ang Israel ay pagtutulong-tulungan na girahin ng lahat ng bansa sa mundo. At pag malapit na silang matalo, bababa ang Panginoon during the Battle of Armageddon upang ipagtanggol ang Israel at makikita ng Israel na yung ipinako nila sa krus na si Jesus Christ na akala nila tao lang, anak lang ni Maria at Jose. Yun ang tunay na Misaya na hindi nila pinaniwalaan 2,000 years ago. At yun ang tunay na magliligtas sa Israel. Kaya lang dahil hindi prophecy ang ating topic, mga kapatid, balikan natin yung babae. Hindi siya priority ng Panginoong Jesus na pagbigyan. Pero ang nakita ng Panginoon sa babaeng ito ay ang malakas na pananalig, pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, babae, malaki ang iyong pananampalataya. Kaya mangyari sa iyo ang ayon sa pananampalataya mo. From that moment, ang kanyang anak ay pinagaling ng Panginoon.
So dito ay makikita natin yung resulta pag marunong tayong magpakumbaba. May mga time na may mga tao talagang manlalait sa iyo. Dapat pinaghahandaan mo yan just in case na mangyari. Ano ang magiging reaction mo? Paano mo i-handle? Kung may mga tao na kahit ginawan mo ng mabuti, ay ginagawan ka talaga ng masama. You must be ready to handle that kind of situation. Dahil ang pagpapakumbaba ay laging nagkakaroon tayo ng advantage upang maging panalo sa lahat ng laban ng buhay. Kapag marunong tayong magpakumbaba. Ang babaeng ito, hindi niya iginiit ang karapatan sapagkat wala nga siyang karapatan. Alam niyo ang babaeng ito mga kapatid, marunong siyang ilagay sa tama ang kanyang sarili. Hindi niya iginigiit ang karapatan sapagkat alam niyang wala siyang karapatan. Nagmakaawa siya sa Panginoon. At nanampalataya siya ng lubusan. So mga kapatid, wala siyang karapatan. Kaya hindi siya nakipagtalo sa Panginoon. Alam niyo, may mga tao na wala ngang karapatan, mahilig pa makipagtalo. Pero itong babaeng ito, may matututunan tayo. Nasaktan siya? Oo. Sino ba naman ang hindi masasaktan pag sinabihan ka ng kausap mo na ikaw ay aso? Bagamat mahal natin ang mga aso, pero pag sinabihan ka na ikaw ay aso, hindi yan masarap sa pakiramdam. Pero tinanggap ng babaeng ito, in her humility, submission, and faith, mga kapatid, nagbago ang pagtingin sa kanya ng Panginoon. Kaya pag nagpakumbaba ka, lalo pag nagkamali ka, at marunong kang magpakumbaba, magbabago ang paningin ng tao sa iyo. Na sa halip na kainisan ka, ay pwede ka pang kaawaan, mga kapatid. So magpakumbaba tayo, hindi lugi ang marunong magpakumbaba. Hindi lugi ang marunong magpakumbaba. Lagi ko yang inuulit-ulit, mga kapatid. Maaring sa tingin ng iba, lugi ka pag nagpakumbaba ka, talo ka sa argumento, okay lang yan. Tingin lang naman yan ng tao. Ang importante ay kung ano ang tingin sa iyo ng Panginoon, mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoon, hindi marapat na kunin ang pagkain ng anak at ibigay sa aso. Hindi nasaktan siya doon, pero hindi siya nag-react ng may kamangmangan, mga kapatid. Nag-react siya ng may katalinuhan at pananampalataya. Oo, Panginoon, sinang-ayunan niya ang Panginoon, aso kami. Ang mga aso man ay may karapatan din naman pag nahulog ang pagkain ng anak mula sa mesa. Doon tayo mag-focus. Itinapon ng Israel yung blessing nila. Sino ang blessing sa Israel? Si Jesus Christ. Pero ano ang ginawa ng Israel kay Jesus Christ? They crucified the Lord Jesus Christ. Tinapon nila para silang anak na kumakain sa mesa. At itinapon nila yung pagkain. Kaya napunta sa ilalim ng mesa. Kaya tayong mga hintil, mga kapatid, nilingon tayo ng Panginoon na hindi man tayo priority kung tutusin. Dahil nung nireject ng mga Hudyo si Jesus Christ, ay ibinaling ng Panginoon ang atensyon niya sa atin na mga Gentile people, including you and me who are watching right now. Ikaw ay hintil, kaya hindi ka dapat nagpapaimportante sa Diyos. Kasi kung tutuusin, hindi ka naman talaga mahalaga. Pero dahil sa rejection na ginawa ng Israel kay Jesus Christ, binalingan tayo ng Panginoon. The spotlight of God's favor ay itinutok sa mga hintil. Kaya mga kapatid, ang favor natin is under the table of humility and submission to God. Wala tayong karapatan. Alam niyo ang Israel, kahit nagmamayabang sila, may special treatment ang Diyos sa kanila. At hindi natin maki-question ang Diyos diyan. Mga kapatid, kung paborito ng Diyos ang Israel, wala tayong maki-question diyan. Hindi tayo ang Diyos. Wala tayong karapatang questionin ang Panginoon. Bakit favorite niyang Israel? Diyos siya eh. Alam niya ang ginagawa niya.
mga kapatid. Pero yung ikaw ay hindi prioridad, kagaya ng babaeng ito, at bigla kang kinahabagan, ibig sabihin may ginawa ka na ikinalugod ng Diyos, kagaya nitong babaeng ito, sinabihan siya na aso, pero nagpakumbaba siya. Tinanggap niya lang yung masakit na salita. Tinanggap niya, nagpakababa siya, at yun ang naging paraan para magbago ang pagtingin ng Diyos sa kanya. Nilingap siya ng Panginoon. Kaya ang nagmamataas, ibinabagsak yan ng Panginoon. Ngunit ang nagpapakumbaba ay itinataas po yan ng ating Panginoon. Ang tanong, kaibigan at kapatid, saan ka sa dalawang yun? Sa nagmamataas na ibinabagsak ng Diyos o sa nagpapakumbaba na itinataas ng Diyos? Sana piliin nyo yung pangalawa. Magpakumbaba tayo upang itaas tayo ng Panginoon sa kapanahunan. So, ang ginawa ng babaeng ito, nagpakumbaba siya. Kasi hindi naman siya mananalo sa Diyos kung siya ay makikipagtalo. Hindi man siya mananalo sa Diyos kung siya ay makikipagmatigasan. Kaya yung mga tao, mga kababayan natin, binibigyan ka na ng karamdaman para magpakumbaba, ayaw mo pa rin magpakumbaba sa Diyos. Naninikip na ang dibdib mo, hirap na ang paghinga mo, ayaw mo pa rin magsisi sa kasalanan, ayaw mo pa rin magpakumbaba. Mga kapatid, may mga ganyan tao. Pero mapalad ka kapatid, kung natututo ka kung paano magpakumbaba sa pamamagitan ng programang ito na ibinabahagi natin ang mga biblical na prinsipyo kung paano tayo maglingkod sa ating pong Panginoon. So, find your favor from the Lord under the table of submission and humility. Wala tayong karapatan sa mga nakalatag sa mesa. Para yan sa Israel. Pero tayo na aso, di ba, kapag nagkakainan ang mga tao, saan nakapwesto ang aso? Sa ilalim ng mesa. Ganyan mo gawin ang pagpapakumbaba. Mga kapatid. Kapag kumakain yung mga anak, nasaan nakapwesto ang aso? Sa ilalim ng mesa. Simbolo ng pagpapakumbaba. Pero pag may nahulog na pagkain mula sa mesa, para na yon sa aso. Gusto mong pagpalain, pakumbaba ka lang. May mga darating na blessing na hindi mo inaasahan. Kaya ang babaeng ito, hindi man siya prioridad ni Kristo, pero pinagbigyan siya. Dahil nakita ng Panginoon, una, ang kanyang pananampalataya. Pangalawa, yung kanyang attitude, mga kapatid. Ano ba ang attitude mo, kaibigan, kapag ikaw ay inaapi-api? Okay lang naman na mga tuwiran. Pero dapat, mga kapatid, tayo po ay marunong magpakumbaba at tayo po ay ipaubaya natin sa Diyos, mga kapatid, ang ating pong mga buhay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sana ay may natutunan po kayo, mga kapatid. At ang pagpapakumbaba ay laging advantage po yan para tayo ay pagpalain ng ating pong Panginoon. So, I hope na may natutunan po kayo. And I encourage everyone to find your favor from the Lord under the table of submission, humility, and yung pagpapakumbaba. Tanggapin mo ang katotohanan that you are nothing without the Lord. So mga kapatid, sinabi po yan ng Biblia, mga kapatid, humble yourselves, submit yourselves therefore to God. Amen. And He will exalt you in due time. Iaangat ka ng Diyos sa kapanahunan. Dahil kung may mga taong gusto ng Diyos iangat, hahanap siya sa mga taong nagpapakumbaba. Yun ang kanyang ipopromote. Promotion comes not from the east nor from the west. Promotion comes from the Lord. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos, mga kapatid. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa dakila mong biyaya at pagpapala, sa salita mo na aming ibinahagi, na kung ito ay
i-absorb ng puso at isipan ng aming mga kababayan, ay may malaki po kaming matututunan, lalo na pagdating sa pagpapakumbaba, pagpapasakop sa iyong kalooban, Panginoon. Doon namin matatanggap ang aming pabor na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng nakinig ngayong umaga. Turuan mo ang mayayabang na magpakumbaba, magpatawad, at ipaubaya sa iyo ang lahat ng bagay. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagpo-promote sa nagpapakumbaba. Subalit ikaw rin ang Diyos na gumagawa ng pagbagsak sa mga taong nagmamataas. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for being with us as I share this topic this morning. Purihin ka, Panginoon. I-bless mo lahat ng nakinig at nawa ay may apply nila ito sa kanilang buhay. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po ako magtapos, ay inuulit ko po, meron tayong baptism ngayong umaga. Meron tayong baptism, mga kapatid, alas 8 ng umaga, diyan po sa Barangay Calpi, Bulan. Ino-organize na po yan ni Brother Limuel Hermosilla. Pupunta po ako dyan alas 8 ng umaga. At mamaya namang hapon, may baptism po tayo bago tayo mag-prayer meeting ng alas 5 dyan sa Santa Remedios Congregation. 4:30 ng hapon ay may baptism po tayo, mga kapatid. At magsama-sama po tayo mamaya. Yung mga listener natin sa radio, kung kayo po ay decided na maglingkod sa Diyos, kailangan nyo ang baptism, pwede po kayong sumubay mamaya. Kahit hindi ko pa kayo kakilala, kung kayo ay regular listener po ng programang ito. Salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. At ang ating pong prayer meeting mamaya magkasabay alas 5 ng hapon dito po sa Iquirino Congregation and Santa Remedios Congregation. At ganoon din sa darating na Sabado ang ating pagsamba dyan po sa Magsaysay Bulan alas 6:30 ng umaga. At dito sa Iquirino Bulan ay alas 8 ng umaga. At pagdating ng Linggo, dyan po tayo ang pagsamba natin sa Santa Remedios UPC Church alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Mirna from Kuwait, Sister Helen Isip, thank you for watching. Sister Mary Grace Gumayaw, at lahat ng mahabol pa, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Paki-share na lang ng ating episode ngayong umaga. Malaki ang maitutulong nito sa ating mga kababayan kung ito ay kanilang mapapakinggan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagaganap na magpuri sa ngalan mo. Ang bibig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay na dakila ka, Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri